Hindi nyo ba napapansin, nakokontrol na buhay nyo ng mga bugok na yan? Oh. Kahit anong oras tatawag, kahit anong oras magme-message, kung ano-ano sasabihin sa inyo. Di ba? Kayo, syempre, may stress, magkakaroon depression, di ba? Anxiety, magkakaroon kayo ng emotional stress. Hindi nakokontrol nila kayo. May nagtanong sa akin, Boss Rai, follower niyo po ako dito sa Facebook at TikTok. Bigyan niyo naman po ako ng advice, Boss Rai. Sobrang stress na po kasi ako sa online lending. Nababayaran ko pa naman kaso puro tapal. Wala na akong ibabayad kasi wala po akong trabaho at wala akong income. Please enlighten me po. Thank you. Alright. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Napakaganda ho nitong pinadala yung katanungan. Kasi ito ho yung nagiging dahilan kung bakit maraming natatrap dito sa mga abusadong online lending apps na to. Kasi unang-una, napaka-deceiving ng kanilang mga ads. Okay? Sabihin nila 60 days, 90 days, 120, and then pagka na-click nyo na siya, ayun, 7 days lang. Okay? So, hindi siya transparent dun sa mga ads niya, with regards dun sa terms, and even sa interest rate, tsaka dun sa processing fees. So, talagang deceiving. Kaya, talaga lahat, may inganyo manghiram. Now, syempre, hindi lang naman olaho ang merong, kumbaga, kasalanan, or may responsibilidad. Okay? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung responsibilidad nung lending, or nung OLA, tsaka yung responsibilidad ninyo. Kasi, it takes two to tango. Okay? Ang mahirap po kasi dito sa mga abusadong online lending apps na to is, kumbaga, sobrang inigsian nila yung proseso na, kumbaga, na isang tabi yung tamang pamamaraan po ng pagpapautang. Kagaya ho ng credit investigation na wala na ho yan. Okay? Yes, meron silang konting verification pero hindi pa rin nila kumbaga hindi pa rin na susuffice nun yung tamang credit investigation. Kasi nga kagaya ho na sinasabi ko lagi, meron ho tayong 5 C's of credit, yung character, capacity, condition, capital, and collateral. Okay, pagka po yan, kagaya niya personal loan, tsaka yung mga short loan lang po, tatlong silang po ginagamit dyan, yung character, capacity, and condition. Ngayon, kung collateralize yan, sasama ko dyan yung capital and collateral. Okay, so, character, capacity, and condition, importante po yan na dapat may rate. Dapat yan may evaluation base ho dun sa tatlo. Okay, hindi naman ho nagagawa. Di ba? Unang-una ho, nakita nyo. Okay. Ang sabi ho, sabi nyo, puro tapal na kayo. Kasi nga po, wala naman na kayo na ibabayad dahil wala kayong trabaho at wala kayong income. Okay, hindi ko alam kung nawalan kayo ng trabaho or since nung nanghiram kayo, talagang wala kayong trabaho, walang income. Okay? Bakit ko nasabi ito? Napaka-importante nito Kasi tingnan nyo itong mga abusadong online lending apps. Kahit wala mong trabaho or estudyante, napapahiram. Di po ba? So, paano mo makakabayad yan? Di ba? So, ibig sabihin, tinatrap talaga nila lahat. Ano ho ba negosyo nila? Di po ba magpautang? Kaya ho nakakapagtaka Ako talaga, nung una, hindi ko mag-gets kung bakit lahat na lang ho pinahiram nila. Ngayon ho, nakuha ko na siya. Actually, ang negosyo nitong mga to, hindi naman talaga pagpapautang. Okay? Ito ho, kumukuha lang ho ng detalye. Okay? At ibinibenta ho sa iba. Yan ho ang mahirap. Okay? Kaya nakita nyo, ganyan-ganyan na lang sila maningil. Kuno. Naniningil ho ba? Di ba hindi? Kasi, ito lang ho yan. Bakit ko ho nasabi na kumukuha lang na information yung mga abusadong online lending apps na yan? Okay, ganito ho Walang trabaho, estudyante, pinahihiram.
ano ibabayad. Pangalawa, nakita niyo ho kung paano maningil kuno itong mga bugok na to. Di ba? Kahit sino ho, pagka nilapastangan ng pagkatao, hinaras, ipinahiya, sino ho magbabayad? Di ba? Yun ho ang daing natin lahat eh. Di ba? Yung panghaharas nila. Yung mataas na sobrang taas na interest. So ano hong ginagawa nila? Di ba? Anong negosyo? Di nagbebenta lang ng detalye. Kukuha ng detalye at ibebenta sa iba. Okay? Yun ho ang naging conclusion ko. Okay? Kasi kung pag-iisipan nyo ho talaga ng maigi, di ba? Paano makakabayad ng isang tao kung walang trabaho? Okay? Isa na yun eh. Wala nang trabaho. Tapos pagdating pa ng due date, ng kamote, or di kaya hindi pa dumarating yung due date, ipapahiya na, sisigawan na. Di ba? Hindi ka na nga makabayad, sisirain pa ang isip mo ng mga bugok na yan. Di ba? Lalapastanganin ng pagkatao mo. Tama ba yun? So ngayon, malinaw na ho sa akin yung talagang kanilang pakay, which is kumuha ng mga information, no, at yun ang gagawin nilang negosyo. Okay? Yun ho ang sa akin, no? Kasi wala naman ho ibang maisip kung bakit ganoon eh. Di ba? Kasi kung matino silang maningil, baka sakali hindi ho yan ang isipin ko. Kasi pagka siningil nyo ho ng maayos ang isang tao, magbabayad yan. So, ibig sabihin, ang negosyo nila, pagpapautang talaga. Di ba? Tapos, di ba, ikinukonekta nga ho sila di umano sa mga pogo. Siyempre, pagka di umano galing sa pogo yung pera, hindi illegal, di ba? Ano ginagawa? Parang hinuhugasan lang ho nila, money laundering po. Di ba? Parang ganun lumalabas eh. Ako, yun lang ho, pinagtagni ko lang. Di ba? Kasi, hindi ko lubos maisip bakit ganoon sila magpatakbo ng ganyang klaseng negosyo. Di ba? So, kaya ho ako, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-iingat ho kayo pag manghihiram kayo, no, sa mga ganyang klase ng pautangan. Kasi, hindi ho natin alam, biruin nyo, lahat na ho ng information natin nasa kanila na. Di po ba? Tsaka ito pa ho hindi ho ba kayo nagtataka, no? Na laging may tumatawag sa inyo, may nag-SMS sa inyo. Di ho ba? Wala naman kayo pinagbibigyan ng numero nyo. Di ba? Saan ang galing yun? Yun lang ho pag-isipan nyo di po ba? So, kung ako ho sa inyo, huwag na lang ho kayong manghiram. No, kung manghihiraman ho kayo, doon kayo sa mga legitimate po, no, na mga lending, financing at bangko. Mas mainam nga sa bangko kayo manghiram. Di ba? Kaya lang talaga kung may proseso kasi pagka ho sinortcut niyo ang proseso, ay definitely meron ho kayong kalalagyan talaga. No, kaya nga ho dinesign yung 5 C's of credit na yan. No, para ho yan ang sundin, pamantayan yan sa pagpapautang. Ngayon, kung yan ilalagpasan mo or hindi mo siya susundin, sigurado ho talagang mayroong something fishy. Di ba? Ako yun lang ho yung yung aking pananaw, no, dito sa mga abusadong online lending apps na to. No, kaya ho kayo iba yung ingat, no. Doon sa nagpadala ng katanungan na to, well, wala naman kagaya niyan, wala naman ho kayong source of income. Paano niyo babayaran? Kaya niyo lang siya nababayaran kasi hiram dito, hiram doon, hiram dito, hiram doon. Mababaon lang ho talaga kayo. Di ho ba? Ang pinakaunang kailangan niyong gawin, maghanap po kayo ng hanap buhay. Di ho ba? Yung pagkakakitaan nyo, nang mabayaran nyo siya, na mapag-ipunan nyo at mabayaran, tsaka itigil nyo na yung tapal system na yan, wala akong pupuntahan yan. Totohanan po yan. Yan lang ho ang magbabaon sa inyo. No, yung tapal system na yan. Uulitin ko po, no? Pagka ho kayo nakahiram sa isang ola, para mabayaran nyo itong unang hiniraman nyo, kailangan nyo po ng 3 ola. Kung dito nga ho, hirap na kayo sa isa, manghihiram pa kayo sa 3 para mabayaran nyo yung isa? O di 3 na sakit ng ulo nyo ngayon? O di po ba? O ngayon, para mabayaran nyo ng 3, kailangan nyo husyam. O. Yun yan, sa una nahirapan na kayo, sa 3 nahirapan na kayo, sa siyam pa ho kaya? Di po ba? Kaya huwag nyo hong ibabaw ng sarili nyo dyan sa mga yan dahil
Yan ho, ang gusto niya, trap ho yan eh. Di ba? Wag niyo hong hayaan na madigtahan ng ibang tao yung inyong buhay. Kasi sila na nagdidikta sa inyo yan eh. Di ho ba? Di nyo ba na napapansin, nakokontrol na buhay nyo ng mga bugok na yan? Oh. Kahit anong oras tatawag, kahit anong oras magme-message, kung ano-ano sasabihin sa inyo. Di ho ba? Eh kayo, syempre, may stress, magkakaroon depression, di ba? Anxiety, magkakaroon kayo ng emotional stress. Oh. Di nakokontrol nila kayo. Oh, di ho ba? So, bakit po nyo hahayaan na kontrolin kayo ng ibang tao? Di po ba? Dapat to simulan ho natin sa atin. Wag ho natin silang tangkilikin. Okay, ngayon, kung kagaya niyan, mabaon na kayo. Okay, wala na ho tayong magagawa, nandyan na ho eh. Di po ba? Ihintuan nyo ho yan tapal system na yan. Tapos maghanap ho kayo ng hanap buhay upang mapag-ipunan nyo siya at mabayaran nyo po. Kasi hindi nyo naman yan eh. Patatahasan yan dahil nahiram nyo yan eh. No? Obligasyon ho natin na bayaran yun ho ating kung ano nahiram. Ano po? Lagi nyo pakakatandaan yun. No? So, wala na ho talaga tayong magagawa. Yun lang ho talaga. So, ihinto nyo yung tapal system, maghanap kayo ng hanap buhay, tapos ipag-ipunan nyo siya, tsaka nyo ho siya bayaran. Hanggat sa matapos nyo ho lahat yan. Hindi nyo kasi nilagay dito kung ilan ho yung inyong nahiraman eh. Pero definitely marami ho yan. Kasi na-trap na kayo sa tapal system eh. Ano po? So, lang po, iba yung ingat. No, kung kagaya niyan, problemado na ho tayo sa pera. Di ba? Tapos, papasukin pa ho natin itong mga abusadong online lending apps na to. Naku po. Sasakit lang ho lalo ang natin yan, ang ulo natin yan. Ano po, instead na ang problema lang ho natin is kapos tayo, no, sa pera. Pag pinasok ho natin itong mga abusadong online lending apps na to, naku po, baka hindi lang ho kapos kayo sa pera maging problema ninyo. Madadagdagan ng harassment yan, o di ba? Lahat ho ng klase ng pang-aabuso para ho masira isip ninyo. Kaya huwag nyo na ho silang pasukin talaga. Pakatandaan nyo po lagi na kayo ho, gumawa kayo ng sarili nyong pagsasaliksik bago nyo pasukin ng isang bagay. Kung kagaya niyan, wala naman pala kayong trabaho, wala naman pala kayong pinagkakakitaan, wag na ho kayong manghiram. Totoo po yan. Kayo lang din ho ang gagawa ng sakit ng ulo ninyo eh. Diba? Yun lang ho ang maibibigay ko sa inyong advice. Ano po, wag kayong papatol sa isang utang, no? Na alam nyo hindi nyo naman kayang bayaran. Dapat ina-assess muna natin yung sarili po natin. Okay, sabi nga ho sa inyo, it takes two to tango. Natural, magninegosyo yung mga bugok na yan. No, kaya nga yan, ganyan mag-advertise false eh. Di po ba? So, wag nyo na ho patulan. Pakita nyo ho, kahit sino mag-apply. Maski yata siguro sanggol pag nag-apply dyan ma-approve eh. Puro bugok yan eh. Di ba? So, kasi ulitin ko, it takes two to tango. Okay? Huwag niyo silang tangkilikin nang hindi ho, kumbaga, para hindi kayo mabaon. No? At hindi ho kayo mahirapan. Ulitin ko ho, huwag niyo hayaan na may kumontrol ho na ibang tao sa inyong sarili. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.